Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay akin pong ibabahagi sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat ninyong tandaan sa inyong pagwa-waterproofing. Mga bagay-bagay na dapat ninyong isaalang-alang upang magawa nyo ng maayos ang inyong mga waterproofing project. Sa video pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo upang sa ganon ay maging kayo na first timer pa lang na magwa-waterproofing ay magkaroon ng idea. Maraming mga pagkakataon po kasi na ang pagwa-waterproofing ay hindi nagagawa ng tama, no? Kaya kahit gaano karami ang nilagay yung pang-waterproofing, kahit gaano kakapal, dahil mali ang proseso na inyo pong ginawa, no, nagkakaroon ng problema ang inyong waterproofing. So para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng malaking gastos at malaking problema, lalong-lalo na po pag dumating ang panahon ng tag-ulan, ay samahan nyo po at ipapaliwanag ko po sa video ito. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, nandito po tayo ngayon sa balcony, no? Ito po yung area na ating i-waterproofing. Hanggang doon po yan. So, ito dito sa area namin, no? Sisimulan na po namin sa ngayong araw yung waterproofing. Tandaan po ninyo yung mga ganitong mga area, itong mga open area, mga balcony na ganito, huwag nyo po basta-basta ipapatiles. Kasi pag ito po ay dumating yung panahon ng tag-ulan, magkakaroon ng tagas to sa baba kapag itong mga ganitong area ay hindi po nawa-waterproofing. Marami po kasi diyan na yung iba, no, hindi ina-advise si owner, na sinabi ni owner na itatiles yung balcony, no, basta na lang po tinatiles, hindi po nilalagyan ng waterproofing. So lagi pong tatandaan ninyo yung mga ganitong mga area, no, lalong-lalo na yung mga part na nababasa kapag panahon ng tag-ulan, no, bago i-tiles ay pahiran ng waterproofing. So magsisimula tayo sa unang dapat ninyong ginagawa bago kayo magsimula sa waterproofing. So eto, number 1, no, dapat yung area nyo ay malinis. So pag sinabi pong malinis, hindi lang po basta malinis lang. Dapat po ang area ay walang alikabok. So dito sa part na to, ang ginagawa namin dito, unang-una winawalisan. Ngayon pag tapos nyo na pong walisan, may matitira pa rin po yan na mga mapinong alikabok. So ang gagawin po ninyo dyan ay susundan nyo po ng brush. So binabrush pa po namin yan, yung area na yan, no? Tapos para po yung mga naiwang maliliit na alikabok dito sa part na to ay wala po. Kasi pag yan po ay maalikabok, ang mangyayari po dyan, yung inyong pang waterproofing hindi po kakapit ng maayos, matutuklap. So para hindi po magtuklap, unang-una po dapat ninyong gagawin ay malinis sa alikabok. So next step na gagawin po ninyo, pagka nalinisan nyo na po yung area, ang gagawin po ninyo ay babasain nyo ng tubig. Hindi naman po totally buhos. Ang gagawin nyo lang po, wiwisikan po ninyo, no? Base po kasi sa experience namin, kapag ang konkreto po ay pinapahira ng waterproofing tapos tuyong-tuyo, no, nagkakaroon din po ng time na natutuklap kasi yung waterproofing po natin ay hindi po totally natutuyo. Pero dahil tuyong-tuyo nga po yung konkreto, no, napupersa yung pang waterproofing. Kumbaga hindi pa po siya totally cured yung waterproofing natin dahil nga po masyadong tuyo ang area, no. Nangyayari natutuklap din po. So para hindi po magtuklap, ang gagawin po ninyo, yan, makikita po ninyo sa kasama natin, binabasa yung concrete. Pero wag po kayong magpapahid ng waterproofing po ninyo. Halimbawa ganito, matubig. Yan, huwag nyo pong papahiran yan. Antayin nyo po siya na medyo matuyo ng konti, no, bago nyo pahiran ng pang waterproofing. So ngayon magtitimpla lang po tayo ng ating pang waterproofing. Ang gagawin po ninyo pag kayo po ay nagtitimpla ng pang waterproofing, ay huwag nyo po munang ibuhos lahat, no. Magbuhos lang muna kayo ng konti doon sa simento kasi itong cementitious waterproofing ay ginagamitan po yan ng simento. So ang gagawin po ninyo, huwag nyo munang biglain ang buhos ng pang waterproofing. So dahan-dahan lang po, no. Tapos kung makikita po ninyo na yung halo po ninyo na pang waterproofing ay medyo malabnaw pa, so saka na lang kayo magdadagdag. O kung medyo matigas pa, dadagdagan nyo ng pang waterproofing. Kung malabnaw, dadagdagan nyo naman po ng simento. So ganyan lang po ang process ng paghahalo niyan. Yung susunod po ninyong gagawin, no, i-check nyo yung area.
So, ayan, kung makikita po ninyo, no, may mga butas, no. Yung butas po na yan, ang gagawin nyo po muna, magtitimpla kayo ng matigas na pang waterproofing, no. Tapos, lalagyan nyo po muna yan. Dapat wala po kasing butas kasi pag yan hindi nasiksikan ng maayos dyan, dyan sisiksik ang tubig, no. I-check po ninyo yung buong area. Kasi ito sa area namin, medyo rough po ang pagkakapinis po niya, no. Hindi po siya talagang makinis na makinis. Although, pwede po siyang i-waterproofing, no. Make sure nyo lang po na magawa nyo lang po siya ng tama. Kasi marami na rin po tayong mga nagawang mga waterproofing natin na medyo rough yung area, no. May iba pa, mas sobra pa nga dito eh. Yung pagka-rough nung area niya. Kumbaga, ginawa lang po natin yung tamang proseso. Okay naman po, ano naman yung project natin. Nagawa naman po natin ng maayos, hindi naman po nagkaroon ng problema. So eto, yan yung mga ganyan, no. Tingnan niyo yan. Yan, lalagyan niyo po yan, no. Disclaimer po, itong pinag-uusapan natin na hindi po siya kagaya sa swimming pool. Kasi sa swimming pool po, mas maraming proseso po 'yun. Medyo critical po kasi ang swimming pool no, pagka wina-waterproofing. So ito, ordinary waterproofing lang po ang inaano natin dito. Yung proseso natin, ganun pa rin po. Marami na po tayong mga video sa YouTube channel natin na kung paano mag-apply ng waterproofing. Basta't lagi nyo lang pong tatandaan, sundin nyo po ang tamang proseso. So, yan, sa magsasabi, Kuya Jude, bakit rough naman yung area na inyong wina-waterproofing? So, wala na po tayong magagawa doon. Hindi na po natin ano yan, ang gagawin na lang po natin ay waterproofing natin ng maayos. So, eto. So, ayan o, yung kasama natin, isimula na siyang mag-waterproofing. So, ito din po, isa sa dapat nyo pong tatandaan pag kayo po ay nag-waterproofing, no? Pagdating po din dito sa abang ng inyong floor drain. So, kung makikita po ninyo, yung nasa dulo niyan, ayan, nakalabas po yung abang niya na tubo, yung didos na tubo, nakalabas. Yan. Pero dito po, sa side na to, nakalubog. So kayo po pag magwa-waterproofing kayo para sigurado po kayo na hindi yan tutulo kasi ito po kahit ito may waterproofing yan diyan sa butas. Pero itong part na to, yan itong kulay puti, makikita po ninyo semento po yan, walang waterproofing. Tapos nandun sa may pinakababa pa yung PVC. So pag itong part lang po ang may waterproofing, yung nasa harap na to, ang mangyayari po diyan kapag dumalo yung tubig, hindi po didiretso yan doon sa PVC kasi nakalubog nga po yung abang na PVC. So dyan sisiksik ang tubig niyan. Yan o, sa may konkreto. So yan kung inyong makikita, ayan o. Kaya ang gagawin po ninyo, iwa-waterproofing po ninyo yan hanggang doon. Makapasok yung waterproofing sa loob ng PVC. Yan, para sigurado po kayo na hindi tutulo. So, yan din po ang isa sa dapat po ninyong tatandaan pag kayo po ay nagwa-waterproofing. So, ito na po ngayon. Tapos na po natin siyang i-waterproofing. So, bali nag-apply po kami dito ng 3 coats ng pang-waterproofing.
So pag ganito po, tapos nyo na pong may waterproofing, no? Huwag nyo po siyang patatapakan, no? May mga bakat man po dyan ng paa, yan po yung bakat ng paa kanina nung nag-a-apply kami dyan. Pero pagkatapos ng application, huwag nyo na pong patatapakan. Kasi ang iniiwasan nga po natin dyan, unang-una, kung medyo basa pa po yung in-apply nyo na waterproofing, baka mabutas, matuklap, no? Kasi malagkit yan eh. Tapos, ingatan nyo rin po na walang may mahuhulog na matitigas na bagay. Kagaya po ng mga bakal, no? Kagaya po ng mga bato, no? Iwasan po yan. Kaya hanggat maaari po, wag pong patatapakan. Ngayon, ang pinakahuling gagawin natin, pag napatuyo na po natin to, pupunuin to ng tubig, itong area. No? Pupunuin to ng tubig, doon natin malalaman kung magkakaroon siya ng leak kasi tatagas yan sa baba. Tapos magkakaroon niya ng marker dito sa taas para malaman natin kung may bawas yung tubig. So ngayong araw namin natapos ng waterproofing, bukas ng umaga, saka namin bababadan to ng tubig. So tama-tama bukas, Sabado, no? Aabot siya ng 48 hours yung kanyang flood test. Doon natin malalaman talaga kung may leak ang area o wala. No, wag nyo lang basta sabihin na nai-waterproofing na, okay na, diretso na sa tiles, no? Para masigurado nyo po talaga na walang leak ang area, maglalagay tayo dito ng tubig, ipa-flood test natin para malaman talaga natin kung may leak o wala, no? Okay lang po na kung talagang nagkaroon siya ng leak, at least wala pang tiles na nalaman na natin, no? Mas madaling maglagay na lang ulit ng pang waterproofing kaysa magbakbak ng tiles tas i-waterproofing ulit, malaking trabaho. So yun lamang po ang dapat nyo laging tatandaan every time na kayo po ay mag waterproofing. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay makadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nagnanais na magpa-waterproofing. Ay dalangin namin nakapagbigay ito sa inyo ng idea kung paano nga ba ginagawa ng tama ang pagwa-waterproofing. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.